Welcome po sa ating channel. Ito po yung analyze natin muna yung buong laban ni Mark Paraguas sa round number 8 hanggang round 1 hanggang round 8 dito sa naganap na Labor Day Invitation na 2024. So normal lang yung ginawa nilang opening. Ang kalaban niya dito is si Levi Roseman. Ito si Gatham Chess. Capture tapos nagka-exchange ng mga material. Doon lamang yung black ng konti. Nag-exchange. Doon lang nagkamali yung white. And then napin siya. Nagkaroon ng advantage yung black. Then red yung bumaba. Control this. Lamang ka dito yung black. Pero yung oras nagkaka-panic time na. Ito. Lamang pa yung black. Medyo nakakatakot lang kasi nakapasok na yung rook. Check. Binigay yung rook, which is a trap, pero kinagat ng black. Kaya nagkaroon ng nakapag-check yung white and na-force ng perpetual check. Hindi na rin naging draw ang laban ng resulta ng game 1 ni Mark Paragua. Doon nagkaroon siya ng advantage nung una. Ang sa second game ng kalaban niya si Jurabic, white si Mark Paragua, si J. Mark Paragua. So normal din yung opening. Medyo lamang yung white ng konti sa advantage. Parang nag-agree draw sila dito kasi hanggang dito lang yung notation. Sa third, sa next game ng mga kalaban niya si James Cherilov FM. So black si Mark Paragua. Normal. Ayan, capture. Bumalik lang yung bishop. Pumasok yung knight. Capture, yun lang. Mali daw yung capture dito kanina. Port. Lamang pa yung black dito. Kahit quality up siya. Dahil 2 pieces for a rook ata yung nangyari. Or quality up. 3. Biglang ito yung blunder kasi 1 piece up na siya dito kasi blunder yung paglundag ng knight. Kinapture lang, capture, then capture. Ang lamang isang buong kabayong yung lamang ng black. So tingnan natin kung paano ginawa ni JM Mark Paragua ma-convert sa win itong 1 piece advantage. Nag-exchange yan, lumamang na, nakita na yung lamang ng isang pyesa. So ito, pumasok yung knight. Yun, pag kinapture mo kasi yung black nag-resign na yung white dito kasi pag kinapture mo yung queen may fork ng knight. So easy win na yan kasi may kabayo matitira. Sa next game na makalaban niya si Roberts sa number 4 game ata to. Capture. Biglang lamang yung white ngayon kasi sa position na to lamang na yung white.
Siguro dahil dun sa roof na naka-open na kasi yung roof niya. Yung sa kanan, and ready to attack na. Nakapasok na yung white. May pin na discovered attack ng next nakasunod dyan. Dito nag-check lang, check dito, parang nag-resign na dito yung black kasi makakapagtago na yung white and yung position ng black is delikado na kasi nandiyan na yung dalawang group, matches na rin paparating, kaya ni-resign na rin to, wala na rin chance. And then sa next game naman niya, kalaban niya si Kieron Griffith, isang IM. Normal lang yung development, nagde-develop lang sila. And then, yan. Equal pa to. Medyo maporma lang yung white, and then bumalik lang yung bishop, capture. Tingnan natin ano mangyayari sa develop. So capture, in game na pa. Drawish yung laban nila. Drawish. So equal ng row, walang natira. So draw ang naging resulta. So next kalaban niya naman si Oliver Barbosa, isa rin GM. Dalawa silang sumali dito sa New York Labor Day Invitational, dalawang Pinoy, puro GM. Malakas din doon ng mga player natin. Ito hanggang dito lang ata kasi parang nag-agree draw na sila kasi equal naman yung material, hindi na ata nila tinuloy ito kasi hanggang dito lang yung notation. Yan ang naging resulta ni Mark JM, mga laban niya, win and nag-champion dito si Kieron Griffith, isang GM din. Pangalawa si Oliver Barbosa yung GM natin. Panglima si JM Mark Paragua. Yan naging resulta. Hindi na rin masama. Top 5 pa rin yung pasok ng dalawang Pinoy natin sa top 5. Long game din to, yung